Ang pelikula ay nagsisimula sa mga espesyalista na humaharap sa isang mapanganib na hindi sumabog na bomba, ang AN-644, sa isang restricted site. Si Jo In-chang, isa sa mga espesyalista, ay nadidistract habang ang kanyang kasamahan ay nagtatrabaho sa pag-defuse ng bomba. Si In-chang ay nagsusulat sa buhangin, sinusubukang alalahanin ang isang bagay na nakalimutan niya. Samantala, sa isang ospital sa Seoul, ang buntis na asawa ni In-chang na si Jae-young ay nagpapa-check up. Tinanong niya ang doktor tungkol sa kasarian ng kanilang anak, ngunit nang tumawag si In-chang, na naipit sa trapiko, biniro siya ni Jae-young at hindi sinabi. Biglang nag-flash ang balita sa isang malaking screen tungkol sa isang lindol na sumira sa isang cultural center sa North Korea. Habang ang broadcast ay lumipat sa isang emergency alert para sa aftershocks, mula sa 7.8 magnitude na lindol, nagsimulang manginig ang boat ng tubig ni In-chang, at isang malakas na lindol ang tumama. Nagpanik at nag-alala siya tungkol sa kanyang asawa, sinusubukan niyang magmaneho sa gitna ng kaguluhan, ngunit nabangga siya. Nasaksihan niya ang pagbagsak ng mga gusali sa paligid niya at tumakbo para sa kanyang kaligtasan. Ipinabalita na ang Mount Baekdu, sa hangganan ng China at North Korea, ay pumutok na may lakas na magnitude 8. Ang gobyerno ng China ay nagpapadala ng mga tropa, at ang US ay nag-evacuate ng kanilang mga mamamayan. Si Professor Jang Bong-rae, na kilala rin bilang Robert, ay naghahanda upang umalis patungong US nang si John Yoo-kyung, ang senior secretary sa presidente, ay humiling ng kanyang tulong ukol sa pagsabog ng bulkan dahil sa kanyang pananaliksik tungkol sa Mount Baekdu. Sa una ay nag-aalangan, sumang-ayon si Robert na tumulong matapos siyang bantaan. Sa isang mahalagang pagpupulong, tinalakay ng mga opisyal ang 4 na magma chambers sa ilalim ng Baekdu. Isa na ang sumabog, at ang natitirang 3 ay nasa panganib. Inaasahang magiging mahina ang unang 2 pagsabog, ngunit ang huling pagsabog ay maaaring sumira ng 48% ng Korean Peninsula. Iminungkahi ni Robert ang pagdudulot ng isang 600 kiloton na pagsabog upang mabawasan ang pressure na magpapaguho sa lupa sa paligid ng chamber, ngunit ang kanyang plano na gumamit ng nuclear fission ay sinalubong ng pagtutol. Sa opisina ng presidente, balisa si Robert at nagmungkahi na hintayin na lamang ang sakuna na matapos kaysa gamitin ang kanyang plano na maaaring magdulot ng mas malaking pagkasira. Hindi siya pinansin ng presidente at inutusan si John Yoo-kyung na kumuha ng nuclear weapon sa anumang paraan. Samantala, si In-chang ay nasa isang sasakyan, kasama ang isang kolonel, na nagbibigay sa kanya ng bagong misyon at sinabihan siyang mag-report agad sa base. Sinubukan niyang tumanggi dahil malapit na siyang ma-discharge, ngunit inialok ng kolonel na isama siya at si Jae-young sa US evacuation list. Pumayag si In-chang na nais mapanatiling ligtas ang kanyang pamilya. Kinagabihan, sinabi ni In-chang kay Jae-young ang tungkol sa misyon, ngunit iniwan ang mga detalye upang hindi ito mag-alala. Sinabi niya kay Jae-young na pumunta sa kanilang meeting point at pagkatapos ng kanyang misyon, pupunta sila sa Incheon Port upang lumikas mula sa Korea. Nangako siyang tatapusin agad ang misyon at dadating sa oras. Kinabukasan sa base, dumalo si In-chang sa isang mission briefing tungkol sa natitirang 6 na icebombs ng North Korea at kay Lee Jun-pyong. Isang impormanteng North Korean na ngayon ay nasa kustodiya. Ginawang kapitan si In-chang ng technical team na responsable sa paghawak ng uranium at detonators. Habang parehong lumilipad ang 2 mission teams papuntang North Korea, sumabog ang eroplano ng Alpha 1 dahil sa issue sa bigat at altitude. Ang eroplano ng tech team ay nagkaaberya din, kaya't nagparachute sila para sa kanilang kaligtasan. Nakarating si In-chang malapit sa crash site ng Alpha 1, kung saan inutusan siya ni General Choi na kunin ang isang itim na bag na may mapa at EA tracker. Natagpuan ni In-chang na walang nakaligtas mula sa Alpha 1 team. Nang walang backup, naging responsibilidad ng tech team na tiyakin si Jun-pyong at ang mga nuclear weapons. Pagdating sa detention center, natagpuan ni In-chang ang kaguluhan. Napatay ang mga security personnel sa isang riot, at karamihan sa mga bilanggo ay nakatakas, naiwan si Lee Jun-pyong na mag-isa. Pinaghihinalaan na maaaring isang double agent si Jun-pyong, sinundan ng team ang GPS tracker upang matagpuan siya. Tinukso sila ni Jun-pyong, at inutusan ni In-chang si Kim, na kinakabahan, na buksan ang pinto. Pagkatapos ipaliwanag ang misyon kay Jun-pyong, pinayagan siya ni In-chang na mag-shower. Pinutol ni Jun-pyong ang kanyang buhok, inalis ang GPS tracker, at natagpuan ang litrato ng anak ni In-chang at Jae-young sa wallet ni In-chang. Natuklasan din niya ang mapa ng mga mina na kanyang pinunit at kinain. Habang naglalakbay, nadaanan nila ang isang gumuho na estatwa ng leader ng North Korea. Nagkomento si Jun-pyong tungkol sa pakiramdam ng pagkakasala dahil sa estatwa. Napansin ni In-chang na nawawala ang kanyang wallet at tinanong si Jun-pyong tungkol dito. Ibinigay ni Jun-pyong ang wallet na nagbibiro tungkol sa pagkain ng mapa. Nagalit si Tae-sik at sinuntok si Jun-pyong, ngunit tinawanan lang ito ni Jun-pyong. Sa isang saradong lagusan, sinabi ni Jun-pyong na kailangan niyang gumamit ng banyo.
Habang kinukuha ni Tae-sik ang lighter na inihagis ni John Pyong, inalis ni John Pyong ang kanyang posas at pinagsapok si Tae-sik hanggang sa mawalan ng malay. Naging aligaga si In-chang, natagpuan si Tae-sik na nasugatan at natuklasan na iniwan ni John Pyong ang tracker kay Tae-sik upang lituhin sila. Hinahanap ng tech team si John Pyong na bumalik sa kanyang bahay kung saan naroon ang kanyang may sakit na asawa. Tinanong niya ito tungkol sa kanilang anak na babae at dahil sa galit sa kanyang pagtataksil, binaril niya malapit sa ulo nito. Dumating ang tech team sa gumuho na estatwa at naalala ang sinabi ni John Pyong. Sila ay nag-check sa mga kalapit na apartment at nakarinig ng putok ng baril. Natagpuan nila si John Pyong na may hawak na baril at inutusan siya ni In-chang na ibaba ito. Sumunod si John Pyong at si Nam, isang kasamahan, ay pinusasan siya. Tumungo sila sa isang machinery complex kung saan dapat naroon ang 6 na iklims. Tinukso ni John Pyong ang plano ni In-chang at ibinunyag na ang pabrika na kanilang pinuntahan ay isang decoy. Ang tunay na pabrika ay nasa ilalim ng lupa. Iminungkahi niyang patayin ang generator at gamitin ang night vision goggles upang maiwasan ang pagtuklas. Sinunod ang kanyang payo, ang team ay naghiwalay. Ang isang grupo ay pinatay ang generator habang ang isa ay tumungo sa basement 2. Sa gitna ng laban, nagtapon si Tae-sik ng granada sa harap ng generator. Na nagpatay ng ilaw sa basement 2, ngunit ang basement 1 ay nanatiling maliwanag. Nasa bingit ng kamatayan si In-chang at John Pyong sa harap ng mga sundalo ng North Korea. Humiling si John Pyong ng baril at ibinigay ito ni In-chang na may rubber bullets. Binaril niya si In-chang at pagkatapos ay ipinakilala ang sarili sa mga sundalo. Nang isang sundalo ay nag-check kay In-chang, si In-chang at John Pyong ay nagulat at inatake sila. Ang tech team ay muling nagtipon sa loob ng isang container na inihayag ni John Pyong bilang isang lihim na elevator. Dinala sila nito pababa sa tunay na pabrika kung saan natagpuan nila ang 6 na liyen. Ikinadena nila si John Pyong sa isang bakal na bar at nagsuot ng safety gear upang tanggalin ang warheads mula sa propellant. Hiniwalay nila ang uranium casing, kumuha ng radioactive readings at ikinabit ang mga cores sa detonator. Habang ginagawa ito, naganap ang ikalawang pagsabog. Nakakuha sila ng 5 cores, ngunit ang huling isa ay natigil sa isang warhead. Nagdesisyon si In-chang na sirain ang warhead upang makuha ang core. Samantala, nakataka si John Pyong nang magsimulang magsara ang mga pinto at tinakpan ito bago mapansin ng team na wala na siya. Sa labas, tumawag siya at nakatanggap ng mga utos na kunin ang detonator at dalhin ang isang technician upang i-disassemble ito. Bumalik siya upang iligtas ang tech team na natrap sa ibaba. Samantala, gumuho ang isang dam na nagdulot ng tsunami sa Seoul. Si Jae-young, papunta sa kanilang tagpuan, ay nakasalubong ang tsunami ngunit nakaligtas. Ligtas na nakatakas ang tech team at si John Pyong mula sa gumuho na pabrika. Nagulat si In-chang sa general na matagumpay nilang nakuha ang warhead cores. Natagpuan ni Okyung si Robert na nagtatago sa ilalim ng kanyang mesa kasama ang kanyang laptop. Ipinaliwanag ni Robert na mali ang kanilang mga pagtataya sa pagsabog dahil 80% ng deposito sa ika-7 minahan ay iron ore na nagpapabilis sa pagsabog. Iminungkahi niyang tamaan ang isang mahina na bahagi sa ika-7 minahan upang mapigilan ang huling pagsabog. Habang ikinakarga ng tech team ang detonator sa kanilang sasakyan, tinatakot ni In-chang si John Pyong upang makuha ang mapa upang sila ay makaalis. Biglang napansin ni John Pyong ang isang laser na nakaaim sa kanila at hinila si In-chang pababa habang nagsimula ng magpaputok ang mga kalaban. Nagtago ang team at gumanti ng putok, ngunit isa-isang tinamaan ang tech team. Napagtanto ni John Pyong na may heat detectors ang mga kalaban. Binigyan ni In-chang si John Pyong ng baril at nagmaneho ng truck patungo sa mga kalaban habang sinasaksak ang tangke ng gasolina upang lumikha ng diversion. Sumabog ang truck habang si John Pyong ay sinusuri ang lahat. Pinaputok ni Sergeant Min ang tangke ng gasolina ng truck pagkatapos tumalo ni In-chang na nag-utos ng pag-atras ng mapagtanto niyang mga Amerikano ang mga kalaban. Natagpuan niya ang isang sundalo sa lupa at nalito nang malaman na sila ay mga Amerikano. Tumalon si In-chang sa sasakyan ni John Pyong, ngunit agad siyang tinasahan ni John Pyong. Ang mga Amerikano na alerto sa misyon ng South Korea ay pinigilan sila dahil sa paglabag sa alyansa ng Ifia. Kinuha ng mga sundalong Amerikano ang tech team, ngunit napansin nilang nawawala ang uranium at ang kapitan, kaya nagsimula silang maghanap. Samantala, nakawala si In-chang mula sa posas habang wala si John Pyong. Nang bumalik si John Pyong, nagmaneho si In-chang palayo na halos mapatalsik si John Pyong mula sa kotse. Nag-away sila at ang kotse ay bumangga sa isang sangay ng puno malapit sa isang bangin. Gumapang palayo si In-chang, ngunit pinigilan siya ni John Pyong. Pareho silang nawala ng malay pagkatapos ng laban gamit ang taser gun. Sa evacuation meeting point, dumating si Jae-young habang umaalis na ang mga bus at nakasakay sa isa matapos siyang makilala bilang asawa ni In-chang.
Nakilala niya si Robert na umalis na, nabigo sa gobyerno ng South Korea. Sa port, pinigilan si Ji-young na sumakay ng barko dahil wala siyang US citizenship. Sa Hilaga naman, si In Chang at Jun Pyong ay naglalakad patungong Bocheon, malapit sa Mount Baekdu, dala ang detonator. Huminto sila sa isang tindahan, at kalaunan ay dumating sina Sergeant Min at isang sugatang taesik na may boss. Inilagan nila ang mga Amerikano, at ang ikatlong pagsabog ay nagwasak sa tulay, na pumigil sa mga Amerikano na sundan pa sila. Samantala, sa port, nagkakagulo ang mga evacuees. Pinoprotektahan ni Robert si Ji-young, at nagdesisyon siyang tulungan upang mapigilan ang huling pagsabog. Tumawag siya kay Yo-kyung at hiniling na nakawin ang mga dokumento ng militar. Nakakuha ng mga dokumento si Yo-kyung ngunit naharang ng mga Amerikano. Nagpadala ang presidente ng kanyang mga tauhan upang tulungan siya, at kalaunan ay nakipagkita siya kay Robert at Ji-young. Sinubukan nilang kontakin si In Chang. Nagulat si In Chang nang malaman niyang kasama ni Ji-young sina Yo-kyung at Robert, at siya ay naging emosyonal nang malaman ng kanyang asawa na nasa North Korea siya. Sinabi ni na Robert at Yo-kyung kay In Chang na pumunta sa ika-7 minahan, kaya agad siyang nagbago ng direksyon. Nagdesisyon si Jun Pyong na iwan ang uranium kay In Chang upang maisakatuparan ang misyon, at dumating sa Bocheon upang makipagkita sa kanyang traumatized na anak na babae. Dumating ang mga Chino na inaasahan ng uranium, at binaril si Jun Pyong nang mapagtanto nilang wala siyang dala. Dumating din ang mga Amerikano at nagkaroon ng putukan laban sa mga Chino. Dumating si In Chang at pinatigil ang putukan. Nang matuklasan ng mga Chino at Amerikano na naka-activate na ang timer ng detonator, napagtanto nilang wala ng paraan upang pigilan ito at nag-alisan. Inutusan ni In Chang si Sergeant Min na dalhin si Taesik sa ospital. At dalhin ang anak ni Jun Pyong. Nagpaalam si Jun Pyong sa kanyang anak bago umalis kasama si In Chang patungo sa ika-7 minahan. Nakipag-ugnayan si In Chang kay Ji-young na naramdaman ang panganib at nakiusap sa kanya na bumalik. Tinapos ni In Chang ang tawag at sinabi ni Ji-young kina Yo-kyung at Robert na siya ay manganganak na. Dali-dali nilang dinala siya sa ospital habang pumuputok ang bulkan. Dumating sina In Chang at Jun Pyong sa minahan, at pinuputol ang mga kable ng elevator upang makababa pa. Sinabi ni Jun Pyong kay In Chang na humanap ng ibang lubid, at isinara ang elevator upang ilayo siya. Hiniling ni Jun Pyong na alagaan ni In Chang ang kanyang anak bago niya pinabagsak ang elevator. Mahina na dahil sa pagbagsak, nahirapan si Jun Pyong na itulak ang detonator papalapit sa -24, ang mahina na bahagi sa minahan. Devastated, umalis si In Chang mula sa Mount Baekdu. Sumabog ang detonator at matagumpay na napigilan ang pagsabog na sisira sana sa Korea. Parehong nagdiwang ang mga taga North at South Korea. Isang taon na ang lumipas, 74% ng reconstruction ng Seoul Metro ay natapos na. Bumalik na si Robert mula sa US na ngayon ay may attachment na sa kanyang bayan. Sinalubong siya ni Yo-kyung ng mainit na pagbabalik. Samantala, inampon ni In Chang ang anak ni Jun Pyong, at kasama ng kanyang anak na lalaki kay Ji-young, naging masaya ang kanilang pamilya.